Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat, akong hingin sa inyo yung pagsalita ko ngayon sa harapan ninyo na mga kapatid na Maranao para ipatranslate na ako ni Colonel Paitaw sa Provincial Commander kung pwede. Yan kaya masa tanong si Inaguan banda niyatig na ulog na daron na imanggulaw la sabab pa din nasagyan ko to pamana kapag tungilubatan nasagyan ko to kita agyan ko to pamana kadilitan emana na kapitya ginawa sabab sagyan kayo pamana kaya adu nagyan kayo pamana masa tanong na pagugitay sa limo Allah Ta'ala sabab pa sa Allah Ta'ala ay isa agyan kayo pamana masa tanong na mutama sa kurana pikumukuin ni dadiro na imang gudaw na dan si may masa siyaman dia ipan abab sagyan mo to pamana ana maratarta tamapia kami ni sabab pa si sagyan mo to kaya tidawa si sagyan nga Sambuanga City MNL pagulia militaria goberno Seiko kakembol tanu si ay sino ba priya kagyan kaya pamana Lanao del Norte agudyan kaya Lanao del Sur kami ang muda sa siya Lanao del Sur na isa kwada makayon sa pamana basi mahelcho gira na miyakin bitya miyaka umarakan sa miyaka Colonel Paitaw ago si Colonel Tihares na miyakin panigusita si isagyan ko to pama nakapakasi sinauta si isang ko to kito kalilintan sabab si Colonel Tihares Brigade Commander sa Philippine Army na isa niya akan mabuas kanya isa kepasudan si Sagyan ko takapaburataw umatiya si Sagyan kaya Lanao del Norte na ayamala nagyan kaya pagalir na si Colonel Paitaw na inipangigan yan si Sagyan kaya Municipality Bacolod kami aka sininiga kaya Mayor agyan kaya si Mayor Tan Sagyan kaya Municipality Bacolod sa siya kaya Mayor Magyabas pantang sanggot to ka pagpangilubas agyan ko to pamanaw kito kalilintag na niyagang bityaray kami na idnamataan na piya magilayak nagyan ko to pamanamasa na ayakapian yan nagyan ko to pamana pismanang ko to kalilintag na niyakaya inayon na kanon sagyan ko to pamana rakyan kagya kamapian na agyan kaya pama na Municipality Bacolod na yaman ng kaya pa'y barangay Muslim area si sagyan kaya Municipality Bacolod na agugyan kaya pamana kamapian agyan kaya kaya palingrisi sagyan kaya Lanao del Norte yun to ipama makapun na naman takubun kaya Colonel Paitaw kami ay agyan ko to pamana support yan ranon gagaw niyan si sagyan kaya bangsa niyan sang kaya pamana kaya suri po nga si sagyan kaya Lanao del Norte kung kiniya uwid na yung nakal kung pamaudan ulit sa mapunulan at banda pamana isaw tuwas kutudan kibaloy at ako pamana kakonektar ay agyan kaya pamana Sambuanga City kung kaya tido ay lang sabab kung diyan gabay ang utaw pamana kanggulo na diya pamana unganyan diya pamana nilay niyo agyan kaya tegumpia agyan kaya pamana kaya pagi sinabuta akan si ko gobyerno na iniilayan na agyan ko to pamana sa gadugal baka gobyerno na taman sa pamana niyaka kwintrowa o pamana niya bunos o atakan si sagyan kayo pamana panad na niya rabikin kami sa moto na kusukarin ispikto yan ko gobyerno na nilay niyo ada ko dun react niya kakwintro aso gobyerno ako sa MNL
O kahit kaya ito kaya na miya kapintro sila na sumiyong kiran. Nada ko silang pangatwa, piyaki bugay ang kiran sa mga sinapangiran. Okay. Piyaki bugay ang kiran sa mga sinapangiran. Kagyari na ito, sasakan, na diyang kabuya sugubot. Kagyang nga sinapang, matagay o paman na talinrang wala hutala, na tanto rang na iyaw paman na importante. Sabab ko, egal bugakan, na nangwa na drag pusir, mga kawatan, tulisan, na iya ko kontra. Naging ka-importante lang, nagyang kaya pamana sinapang, ay sa inyo, kilindigan, sisagyang kaya mapituro Lanao del Norte. Kilindigan, sisagyang kaya mga Christian, kigupan sa mga problema, agyang kaya mga Christian, sisagyang kaya municipality Bacolod. Na, dako din paman na react, sa tingag no paman na, supanak na, dahil na react, sa ini pa, ini man ang nupan, bidi nagyang ka na sinapangakan, adua waru M23, anamba, agugyan kaya adua waru paman na RPG, na inibigay ang paman sa gobyerno. Sabab po ito sa luta, kaya pagugupa, agu respekto akan sa gobyerno. Na emala, nagyan kaya kapagugupiakan, sagyan kaya paman na mayor tano, si sagyan kaya municipality Bacolod, na agu emala, nagyan kaya siya ini paman na Colonel Paitaw, agu siya kaya Brigade Commander, asyaki ini agapay na piyaki ini anon kagya masay mayan yan mantoko dia binigyan gina kay teres na dadatan mambuya kay akerel gapay. Okay. Na dia yung pamana kene niron agyan kaya pamana so sabi ugal bugagan na tanto mana respektuakan mana pa didatakan si isagyan kaya madaglataw na budiyan kayo pamana ingat kano akan maputero apagayawan na mananggulusan kaya Bacolod. Na tanto ako na malay pamay kapali si isagyan kaya pamana madaglataw. Kanaman ba di ba pangulaula? O pamababuin marata pamikiranakan. Ubaya di benar. Kakana ubo pamana ni anas o sinapang si isagyan kaya pamana Pilipinas. Kagapa kayo pamanaman ba? Ako nakapa kayo pamanaman ulaula. Nasabab sa nguto manamitra na nguto pamana kapagingad. Nagyayo pamana kine yun sa pamana. Dan na ba pamana niyan niyo? Mena niyo kaya komando na bilin. Sabab ba pamana pengabus pemunong kadalin kagiwalag na sa ginawa mantog sa lautana. Kaya piyakalakan nagyang nguto pama nakapapaka ugupakan si sagyan ko tapisan order kapag ugupakan si isang ko taga kumapian agyang kaya pamana Lanao del Norte na mananggulusan kaya municipality Bacolod na sampor na yan nagyang kaya pa'y barangay kagyan kaya pa'y barangay nagyaya kay tituo pamana babagnanakan nagyaya kay tituo pamana mga tunganayakan apakaumarakan apkiwili ako niyanakan o pamaw sibuta ini na ikagya madudal di sini sasabutan ayaka sasabutan na maratay adat siya bidin maratay apugudin yan si sagyan kaya taro ninyo aki kapya subala kung siya na ba rin kapitan na dapat ako nung pamana kada to na namili niyo pamana na sabi dugal pugar na ikut kapag improve agyan kaya pamana ingit sabab saan ko taka pangili ako sagyan ko to pamana kamapian tanong nagyaya pama na kapag pumabusay ako kano ay sirma dalam agyan kaya pamana dengki na siksi sagyan kaya pamana siya kini abidi na dagya ba niyo dengki kaswal na huta lagi ito matarotok dagya ba niyo tipui kaswal na huta lagi ito matarotok dagya ba niyo tipui kunaw na pamana kito ko kapag binasa kapag dia mang marasa na dia kay pagiwanan wala hutana kagya mape pamana pamandipat galibok siya kini komando rabinin o di na sinabutan si komando Lantaw na emala na sugod na gobyerno sa Pilipinas na pamana mafia adi media pa si sinabuta si sagyan ko to kito kakalilintan na KPP ginawa na ugiya yung pamana ay niya nagiway agyan kaya payag siya ulalagu na ino sige lang mga kapatid mga Christian kay nana si Colonel Tiaris para siya isa na makaubad sa aning siya sortin ako karon maraming salamat sa inyong tanan. Alam mo, Kuyang, akala ko uupo lang ako dyan at simple lang yung tasking ko dito. Pero yung mga parang hindi ko maangat ang aking
puwet sa upuan habang nagsasalita si Commander dahil karamihan sa sinabi niya na ito translate ko na binanggit niya ang pangalan ko at saka Philippine National Police at saka the Armed Forces ay dapat sana iba ang mag-translate kasi parang lalabas ito na myself serving in the part of the PNP and the Armed Forces of the Philippines. Pero kung hindi ko naman sabihin, ay parang dinaya ako naman ang request ni Commander Abidin na lahat ng sinabi niya dito ay ito translate ko. So, sa aming worthy brother, the Assistant Division Commander of 1st ID, Brigadier General Glenn Macasero, sir, the Honorable Mayor, the member of the Lalan Kokalinaw, Mayor Mickey Abasar, and of course, si Ma'am Aldersi de la Cruz, the Assistant Regional Director for Operations of DSWD, Ma'am, the Undersecretary Louis Montalbusser, the Brigade Commander of the 2nd Mechanized Brigade, another member of the Lalan Kokalinaw, soon to be Brigadier General Colonel Gilbert Gapay, sir, my worthy brother, Director of Pagkigdait, Director Musa Sangila, sir, and of course, my boss, soon to be Chief Superintendent, because he's now the acting Deputy Regional Director for Administration, Police Senior Superintendent, Aurelio Trampe Jr., sir. At sa aking kapatid na si Commander Sangila, na binigyan niya ako na napakabigat na tasking, my brother, Commander Abidin Sangila. Alam niyo po, ang pinakabuka ng salita ni Commander Sangila, sabi niya, ang lahat ng pangyayari dito sa mundo ay dahil sa pilosopi at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya daw nangyari itong pagtitipon ngayong araw na ito dahil sa nangyari sa Zamboanga City kung saan nag-confront ang Moro National Liberation Front at sa Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Kung sabi niya hindi nangyari yon, ay baka wala rin tayo ngayon dito na nagtitipon. Dahil sa pangyayari daw sa Zamboanga at nag-coordinate sa kanya ang mga commanders ng Lanao del Sur, commanders ng Moro National Liberation Front ng Lanao del Sur, dito sa Lanao del Norte, and they are convincing Commander Abidin Sangila to allow their forces, more or less 200 armed MNLA from Lanao del Sur, to conduct atrocities in the coastal towns of Lanao del Norte or even Iligan City. So, sabi ni Commander Sangila ay noong araw na yon ay nagdadalawang isip siya kung papayagan ba niya ang kaniyang mga kapatid na MNLF sa Lanao del Sur in order to divert the attention of other armed forces who are going to reinforce in Zamboanga City. So, ang sabi daw niya sa kaniyang mga kapatid na commander sa Lanao del Sur, bigyan niyo ako ng pagkakataon at pag-iisipan ko muna. Dahil ang sa totoo ay ang nananaig sa aking puso ay yung manatili ang kapayapaan, lalong-lalo na dito sa Lanao del Norte. Hindi ko gusto kung ano ang nararamdaman na sakit ng aking mga kapatid sa Zamboanga ay mangyari dito sa Lanao del Norte. So,
sabi niya, blessing in disguise, noong kinabukasan na nagbabakbakan na sa Zamboanga City, tinawagan daw siya ni Mayor Mickey Abbas na gusto kong makipag-usap sa kanya at saka si Colonel T. Harris, yung pinalitan ni Sir Gapay. So, noong tinawagan daw siya ni Mayor na gusto namin makipag-usap sa kanya dahil doon sa namumuong problema ay wala daw siyang ibang nasabi kay Mayor kundi pagbigyan at magkausap kami at pumayag naman siya na doon kami magmimit sa opisina ni Mayor. Tanda-tanda ko po yon ay mga between 3 to 4 ng hapon kami nag-meet sa office ni Mayor at doon namin pinag-usapan itong si Commander Abidin na kung po pwede ay yung plano ng kaniyang mga kasama ay hindi siya makonvince bagkus sana ay pigilan niya yung mga kasamahan niya sa Lanao del Sur. So, hindi rin nagdalawang isip si Commander Abidin dahil siguro nakita niya sa amin ni Colonel T. Harris na sincero yung pakikipag-usap namin sa kanya at saka si Mayor ay nagpaalam siya sa amin at sabi niya ngayong gabi o bukas ng umaga malalaman niyo ang aking kasagutan. So, right after ng pag-uusap namin nung hapon na yon, ay kinagabihan nakatawag sa akin. Sabi niya, paki-inform mo kay Colonel T. Harris na yung pinag-uusapan natin sa opisina ni Mayor ay alhamdulillah. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at pumayag ang aking mga kapatid sa Lanao del Sur at ang aking mga sakop dito sa Lanao del Norte na Iminilif na yung pinaplano nila ay hindi mangyari. Dahil sabi niya, ang inexplain niya sa kanila ay ang kalaban daw ni Commander Abidin, maski nung wala pang pag-uusap ang gobyerno at saka Iminilif, ay ang mga kalaban niya ay yung mga tulad ng mga nagtutulak ng druga, mga magnanakaw ng baka at saka mga kidnappers. Yun daw ang totoong kalaban niya. Although daw nag-commander siya ay hindi ang layunin niya ay para manggulo. Kaya daw siya pumasok sa laban para labanan ang mga masasamang loob, hindi makipaglaban sa gobyerno. Then, yung nga, sabi niya ay kung hindi dahil sa nakita ko na sincerity ng PNP and the Armed Forces of the Philippines ay hindi sana ako papayag na makipag-usap sa kanila sa inyo hanggang ngayon. But nakita ko, sabi niya, yung sincerity ng Armed Forces, the PNP and the OPAP nung nagsimula na ito, kaya humantong tayo sa ganito. So, sabi niya, kaya pala pag-usapan ang mga problema sa pamamagitan ng pag-uusap ay kaya pala humantong sa ganitong paraan. Hindi pala kailangan mag-away sa pamamagitan ng pakikipag-exchange ng putukan sa Armed Forces o kaya sa PNP. Kundi ang pinakamaganda pala ay yung ganito na nag-uusap ang hindi nagkakaintindihan. Kaya nga, sabi ko kanina ay medyo may self-serving kay sabi niya, yung nabanggit niya yung pangalan ko at saka pangalan ni Colonel T. Harris, sabi niya, dapat pala, maski nung araw pa, kung ang mga commander sa ground ay kagaya nila na naiintindihan na dapat pala mag-usap, hindi mag-away, ay dapat hindi humantong sa ganitong problema ang hinaharap ng ating bansa. So sabi niya, kaya palang gawin na mag-uusap ang mga taong hindi nagkakaintindihan. Sabi niya, ang problema lang
ay kung minsan ay yung mga taong nasa baba ay medyo may apprehension makipag-usap sa kagaya namin. So ako rin sabi niya, sa kagaya namin, may apprehension kami makipag-usap sa Armed Forces at saka sa PNP. So sabi niya, kung lahat pala ng nasa ground ay naiintindihan na hindi total solusyon sa problema ang pakikipagbarilan, ang total solusyon pala sa problema natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Mindanao, ay ang pag-uusap at ang pagkakaunawaan mabuti ay sana, sabi niya, bakit pala hindi ginawa noong araw pa? Kaya pala, sabi niya, na gawin noong araw pa. Bakit ngayon lang nangyari? So sabi niya, dahil sa nakita ko ang sincerity ng Office of the President on the peace process, yung Office of the Presidential Advisor on peace process, nakita ko yung sincerity nila sa pag-support sa amin. Kaya buong puwersa ng MNLF na nasasakupan ko dito sa Lanao del Norte ay taos puso namin ibinibigay kusang loob itong mga armas namin dahil ayaw ko dahil sa nakita kong development na ibinigay ng ating mahal na Pangulo na kung saan ay sabi niya, nakikita niyo na dati ay kahit kalabaw ay nahihirapan dumaan. Ang kalabaw namin ay mangilan-ilan lang, hindi kami makapagsaka dahil wala kaming kalabaw. Binigyan kami ng kalabaw na pangsaka, binigyan kami ng mga makinarya para sa pag-unlad ng aming farming dito sa area na ito. Kaya sabi niya ay kaming dito sa MNLF, sa Lanao del Norte, sa lahat ng nasasakupan ko at sa lahat ng kamag-anak ko ay taos puso namin binabalik, isinasauli ang aming armas para ang aking mga anak o ang aking mga apo ay ipagpatuloy ang development na binigay ng national government sa pamamagitan ng OPAP. Para sa ganoon ay ang aking mga anak ay matuto mamuhay ng kapayapaan, matuto maghanap buhay ng matuto mamuhay ng maayos na pamamaraan, hindi nila gayahin ang aking kinalakihan na kung saan ay nabuhay ako sa pag-aalaga ng armas at ang lagi kong katabi pag matulog ay ang aking mga armas ay sabi niya, dahil nakita ko ang tunay na pagmamahal ng gobyerno ng Pilipinas ay kung sa naming loob ibinabalik ang mga armas para ang aking mga anak ay hindi nila tularan ang aking buhay na kung saan ay lagi na lang namumuhay na kahit saan pumunta may daladalang armas. So sabi niya ang aking mga anak para matutunan nila na mahalin nila, alagaan nila ang lahat ng livelihood na binigay ng ating gobyerno at sa ganoon ay pag kumalat ito sa buong Mindanao ay baka sakaling gayahin ako ng mga kagaya ko na lumaki sa pagdadala ng armas at nang makita nila na maganda pala ang program ng gobyerno dahil si Commander Abidin ay gumanda ang takbo ng kaniyang buhay dahil binigyan ng hanap buhay ng ating mahal na pamahalaan. So yun lang po ang natandaan ko sa lahat ng sinabi ni Commander Abidin. With that, kung mayroon po akong naumit na hindi nasabi, ipagpaumanhin niyo po. At yun ay dahil ako ay isang tao lamang at kasama na sa atin yung normal na pagkalimot o pagkakamali. With that, thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.